Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nga ako guys. Let's go! Vice Presidente. Yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kotsero. Anong basehan yan? Ito yung balita kasi. Yan. Sabi, magkakababuyan tayo. Sabi ni former President. Ito pala. Magbabuyan daw eh. Huwag naman ganon, sir. Huwag naman magbabuyan, sir. Okay. Rodi Duterte eyes VP run if Sara gets impeached. Ito ang kanyang sinabi mga kotsero. So, former President Rodrigo Duterte already has a game plan in case his daughter, Vice President Sara Duterte, is ousted via impeachment. I doubt it will happen. Mga kotsero. Not anytime soon. Kasi hindi pa buo yung kumbaga hindi pa buo yung propaganda. So, hindi pa mangyayari ngayon yan. So, I doubt it if it will happen. I even doubt kung mangyayari talaga yan in reality. Parang hindi eh. Malabo. Kasi alam niyo kung bakit. Ito na, ano na naman to? Churi ko lang naman to, churi. Teorya ko lang naman. Kapag na-impeach si VP Sara, ang unang-unang tatamaan dyan ay yung mga tao may interest na umangat sa kanilang mga pwesto. Diba? And they would not want the negative publicity. Let's be real. Yun ang mangyayari dyan. Ayawan nila yung negative publicity niyan. O, sino ba yung mga yung mga nababalitang mayroong interest doon na tumakbo for president? O, kasi isa na dyan si Martin Romualdez. O, iba pa. At saka yung iba pa. Yung mga may interest din na pabagsakin si VP Sara. Mawawalan sila ng mawawalan sila ng credibility or momentum. Mawawalan sila ng momentum for them to make headway for the 2028 national election. So, I doubt if it will happen. Pero ang sigurado kung hindi titigil ay yung mga batikos laban kay VP. Sure yan. Walang question dyan. Tuloy-tuloy yan hanggang 2028 para if ever, di ba, currently, nagsabi si VP na wala naman daw siyang plano tumakbo, but if ever, di ba, at least medyo natrabaho na nila, kumbaga. Yun yung mangyayari dyan, most probably. So sabi niya, despite his old age, Duterte won't hesitate to make a political comeback by running either for vice president or senator in the next election. Natin balitan. Mapipilitan daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa eleksyon. Yan ay kung ma-impeach ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Okay. Sa panayam ng SMNI, sinabi ng dating Pangulo na kakandidato siya bilang senador o vice-presidente kung ma-impeach si VP Sara. Kasunod dito ng mga usap-usapan ng mga umano'y nilulutong impeachment laban sa vice-presidente sa Kamara. Alam mo pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Pilitan ako, either I run for senator or I will run for vice president, baski matanda. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, election na ba, just around the corner. Talagang magkababuyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Nauna lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Ayaw daw ni PBBM na ma-impeach ang vice. Maging si Speaker Martin Romualdez sinabing wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara kung sa umano'y planong pagpapatalsik sa vice-presidente. Sinabi naman ni VP Sara na suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Mga kapatid, Errol Cosim. Balikan natin yung nakasulat kasi para reactan natin yung mga sinabi ni Digo. Huwag naman babuyan, sir. Duterte revealed he will be forced to come out of retirement if his daughter is impeached during the Gikan sa Masa para sa Masa program on SMNI Network on November 20. Siguro sinasabi niya yun mga kaibigan. Siyempre, as bilang anak mga kaibigan, siyempre hindi niya naman nahayaan, diba? Sabi niya, mapilitan ako, it's either I will run for senator or I will run for vice president. Maski matanda na ako. Napipilitan ako lumabas sa retirement eh. When I begin to talk, election is just around the corner. Talagang magkababuyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Siguro, sabi niya, wala naman nawawala sa kanya. Retired na siya. So, hindi magkakababuyan tayo. Well, okay. Sana hindi. I mean, with all due respect kay former President Digong, parang madumi na nga yung politika, huwag natin babuyin. Anyway, Duterte made the remarks amid the impeachment talk among some lawmakers against the VP over the controversial use of confidential funds. So, yun pala yung
Yun pala yun. Okay, Duterte however downplayed an attempt to oust VP. Dapat kasi mga kaibigan, no, dapat maging fair naman sana sila. Dapat lahat naman ng mga confidentially ng mga fund, mga kaibigan, at pinapakita rin nila, no, para hindi lang si Vice President Inday Sara yung nakikita nilang mga ganyan, yung kalaking pera. VP Sara via impeachment, insisting there is no proof she violated the Constitution, which is true. Before hurling baseless accusations against VP Sara, he said it is prudent to conduct an audit on the funds transferred by the Office of the President to the OVP last year. Yun. Okay, so yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna, tingnan mo kung may mali. Nagastos ba ng pribado na kamay o para talaga sa gobyerno, then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na i-impeach for what? Intelligence fund? Binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? I-added. Yung sinabi ni Bigo. Actually, mga sir, matagal ko na akong sinasabi to. Kumbaga, ngayon, si Digong na lang ang tinuloy na Digong. Matagal ko na akong sinasabi yan, yung legality ng transfer ng contingent fund galing sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President. Kasi nga, mga kakotsero, as per jurisprudence, wala namang illegal sa contingent fund. Yun ang sinabi ng Supreme Court na sinulat ni former Chief Justice Lucas Bersamin. Ayun. Tapos, sinabi rin dun sa desisyon na yun, yung Bellica case, na ang Supreme Court sinasabi na ang contingency funds ay para sa mga bago na proyekto na hindi nakinita ng Kongreso o ng mga nag-prepare ng budget. Doon lang siya gagamitin. For use of on new projects, programs, and activities of the concerned agencies. Yun lang yun. So, walang illegal doon. Nakasulat yun eh. So ngayon, ang kailangan nilang i-prove is, let's say, ito sa mga pumunta sa Supreme Court, sabi kasi ng mga pumunta sa Supreme Court, ng mga petitioners, illegal daw yung transfer. Kasi hindi naman daw kasama yung confidential funds, quote-unquote. Hindi naman daw kasama yung confidential funds doon sa mga urgent na programs, projects, and activities. Yun ang claim nila. Si Isang Bayan, tsaka yung grupo ni Barry Gutierrez. Yun yung claim nila. Ngayon, kailangan magsalita dyan ng Supreme Court. Diba? Kaya nga, buti nga nag-file sila para malinaw na. Yun. So kapag nagkaroon tayo ng konting kalinawan doon sa i-final na petisyon nila Barry Gutierrez tsaka ng Isang Bayan, yung opposition, doon pa lang natin malalaman kung merong basehan yung posibleng impeachment complaint. Kasi mga kutsero, kapag nagsalita ang Supreme Court na yung confidential fund is can be defined as an urgent or new program, project, or activity, edi walang illegal na nangyari. Wala illegal na nangyari. Kasi, nag-decide ng Supreme Court na ganun. Or for example, sinabi ng Supreme Court, halimbawa lang naman, hindi naman ako sa Supreme Court, pero halimbawa, sinabi ni Supreme Court, sabi niya, given the circumstances wherein there was a transfer of leadership from the previous office of the Vice President, which is headed by fake Vice President Leni Robredo, to the new Vice President Sara Duterte, and understanding that there was no confidential funds included in the previous budget. O yun. Tapos magsabi sa Supreme Court, it can be perceived or it can be defined that if the current Vice President includes the use of confidential funds as part of her new program or new or urgent program, project, or activities, therefore, it is legal, ganun drama-drama, baka kalusot. Sa Tagalog, kung sabihin ni Supreme Court na dahil noong nakaraan ang Vice Presidente ay si Leni Robredo at wala siyang proyekto na tungkol sa nakakailanganin ng confidential funds at ang ngayong bagong Vice Presidente ay merong proyekto na bago na gagamitan ng confidential funds at mag-decide ang Supreme Court na sabihin na legal yan kasi bagong Vice Presidente na to hindi naman to naisip nung nakaraang administrasyon. O di pumayag. Halimbawa lang naman. Halimbawa pumayag ang Supreme Court na ganun. O di wala ngayon silang basehan. Yun. Kaya mga kutsero, itong impeachment potential impeachment complaint ay nakabase sa magiging resulta ng sasabihin ng Supreme Court. Paano pag sinabi ni Supreme Court na hindi, we agree with the petitioners na illegal yung transfer. Yun, posible. Mag-isip-isip na tayo ng impeachment. At hindi lang po isang tao ang may impeach dito. Pati presidente may impeach. Bakit? Kasi madideclare na illegal yung transfer niya ng contingent funds. Kapalagay nyo ba si VP Sara lang ang target nila? Hindi si VP Sara lang ang target nila. Alam nyo ba? Don't be misled. Huwag nyong isipin na si VP Sara lang ang target dito. No way.
No, 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 no way. Ganon. Ganon mga kutsero. Hindi lang si VP Sara ang target dito. Kaya nga, dalawa sila eh. Kaya nga kailangan mapatunayan nila na illegal yung pag-transfer. Yun yung sinasabi ni Risa Ontiveros noon pa. Illegal yung transfer. Kailangan mapatunayan nila na illegal yung transfer. Regardless of the audit, hindi na ho kailangan yung audit actually. Or siguro pwede sabihin ng Supreme Court na ano bang sinabi ng COA tungkol dito. So additional evidence. Ano bang sinabi ng COA tungkol dito? Ano bang sinabi ng audit report, etc. Is it legal, etc. But hindi naman siya finlag ng COA eh. Diba? Hindi naman siya finlag ng COA. Kaya nga nalabas yung report. Nilabas yung COA report itong July. Nilabas ho yun. At paglabas ng COA report, hindi naman siya finlag. Hindi siya sinabi na, hindi siya kasama dun sa observations and recommendations. So probably sa perception ng auditor who did the audit for the Office of the Vice President, walang violation ng batas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.